Bago tayo mag-umpisa, magpapa-shoutout lang ako dito kay Junel Sagom. Yan, always talaga siya nanonood. Bumabagsak na yung ating please manood naman kayo. Junel Sagom, maraming salamat sa iyo. Shoutout sa iyo diyan. George Lupera, shoutout din sa iyo. Joey Del Rosario, shoutout. Si Victoria Pidyok, shoutout sa iyo. Yan. Maraming salamat sa inyo sa mga nanood always kasi para may pa-shoutout din tayo always din. Almario Garcia, shoutout po. Rizalito Gamboa, shoutout po. Joel Kalipusan, shoutout. Tsaka si Michael Alawag, shoutout po. Darlene Piramiano, shoutout din. Si Maria Teresa Silvano, shoutout din. Lian Iswangko, shoutout po. Yan, maraming salamat sa inyo lahat na mga nanonood always. At ang ating reaksyon ngayong araw ito ay Las Islas Pilipinas, no? Tungkol ito siguro sa kay Lapu-Lapu, no? Nung time ng mga Kastila, no? At yan ang ating mapapanood ngayong araw na ito. Naiksi lang na minutes to, pero panoorin natin kasi history ito ng ating bansa, kung ano talagang nangyari. Tapos please comment down below kayo, like and subscribe naman kayo dyan sa ating channel. Ito na panoorin natin. I often wonder what the Philippines looked like before the Spanish arrived in 1565. Picture scattered islands, each with its own village ruled by a datu or chief. Now imagine Spanish galleons appearing on the horizon. In that moment, everything changed. Before 1565, you wouldn't find a unified Philippines on any map. Instead, you'd see a scattering of villages across the islands. Each had its own datu, a chief who ruled through charisma rather than divine right. These societies were flexible. Even slaves could work their way to freedom. Now, don't think these islands were isolated. Far from it. Chinese traders brought fine ceramics, while Arab merchants introduced Islam to the southern islands. But unlike much of Southeast Asia, the Philippines hadn't been shaped by Hinduism, Buddhism, or Confucianism. This unique position set the stage for what was to come. In 1565, Spanish galleons dropped anchor off Philippine shores. The conquest was quick in the lowlands, but the Spanish never quite managed to control the highlands or the Islamic south. Who were the real power brokers of this new regime? Catholic missionaries. These friars didn't just build churches. They learned local languages, ran schools, and became the gatekeepers of culture. They reshaped Philippine society in ways we can still see today. The Spanish introduced a labor system called Polo ay Servicio. If you were a man between 16 and 60, you'd be forced to work on colonial projects. Building ships, roads, churches, fortifications, you name it. It was a harsh system, but it also created new social... So, ibig sabihin pala mga Kastila, nagpagawa talaga ng mga ganito. Halimbawa, simbahan, no? Tapos yung pinapagawa nila yung mga Pilipino, no? Yung mga dati Lapu-Lapu, yung mga tauhan nun. Tapos yung barko, nagpagawa din sila, mga Pilipino din ang gumawa, no? Mga Spanish ang nagpagawa nito. Kaya ang mga Spanish ay talagang mga Katoliko. Tapos nagpunta sila dito para sana ikalat ang pagka-Kristiyano, no? Pero yung nangyari kasi nagkagulo-gulo eh. Yung lahi pala ni Lapu-Lapu, siguro mga Muslim yan. And unlikely alliances. Fast forward to the 19th century. The islands opened up to global trade in the 1830s, triggering an agricultural boom. Who benefited? A new middle class, many of them mestizos, people with mixed Chinese and Filipino heritage. They embraced Catholicism and Spanish education, becoming the first to dream of a Filipino nation. As the 19th century rolled on, a new generation of educated Filipinos started asking questions. Leading the charge, Jose Rizal. His novels and essays exposed colonial abuses and called for reforms. Rizal's words lit a fire in the hearts of many Filipinos. But the Spanish weren't fans of criticism. Their response? Harsh repression. In 1896, all that tension exploded into revolution. Inspired by ideas of liberty and equality, Filipino revolutionaries took up arms. Kumbaga ayaw na nila ayaw na ng Pilipinas na masakop ng ibang bansa, kaya nagrevolusyonaryo, no? Parang nakipaghimagsikan kasi gusto natin na may sarili tayong paninindigan sa ating bansa na tayo lang, no? Hindi tayo inuutos-utusan, hindi tayo gagawing alipin, no? Katulad niyan din pag pumupunta dito ang ibang lahi, gusto ng China, panghahawakan yung gusto natin na gawin, no? Nakikialam sila kung anong bibili natin, gusto nilang pakialaman. Yan ang ayaw natin sa lahat, kasi ginawa na nga natin noon na tayo mismo naninindigan sa labanan, no? Ng time ng Kastila, time ng Amerikano, time ng mga Hapon,
time ng mga ano pa bang mga lahi na gusto tayo sakupin. Yan. Tapos ngayon, Chinese, gusto nila tayo pangahawakan, lahat ng makilos natin, inaano nila, no? Sinasaway nila. Kaya ayaw din natin ng gano'n, no? Ayaw natin ng gano'n. Kaya mga Pilipino, talagang matatapang din. It's 1898. The Philippine Revolution is in full swing when a new player enters the game, the United States. During the Spanish-American War, Commodore George Dewey's fleet crushed Spanish forces in Manila Bay. The Americans called their occupation So, ibig sabihin, ang Amerikano at mga Spanish nag-away, no? Ang kakampi natin dito ang Amerikano, tapos inano tayo din, no? Ibig sabihin may away din pala sila bukod sa mga Hapon. Kasi pagkatapos ng mga Spanish, Hapon naman no? Kukunin naman tayo ng Hapon. Buti nandun na naman ang Amerikano, di ba? Ganun ang nangyari kasi. Benevolent assimilation, promising to modernize and educate. But that's the thing, many Filipinos had other ideas. They'd fought hard to kick out the Spanish. Why would they want new colonial masters? This clash of expectations was about to turn violent. In 1899, the Philippine-American War erupted. Filipino forces, led by Emilio Aguinaldo, used guerrilla tactics against the better-equipped American military. It was a brutal conflict. Both sides committed atrocities. The Americans used controversial pacification methods, think concentration camps and torture. The human cost, staggering. Over 250,000 Filipinos died, many of them civilians. The war officially ended in 1902, but some kept fighting for years. With the war over, the US got to work reshaping Philippine society. They set up public schools with English as the main language. American teachers, nicknamed Thomasites, sailed over to run this new system. The goal? Create an Americanized elite who could eventually sell... Naalala ko kasi nung bata pa ako na ang pera pala natin noon, pera ng Amerika. Pera ng Amerika. Kasi naalala ko meron pa tayong pera na yung parang agila, tapos may mga star, no? Naabutan ko yon. Pera pa ng Amerika ang gamit natin. Kasi nga, muntik-muntik na tayo, magiging ano tayo, no? Parang kuwan tayo ng Amerika. Tapos, parang ginawa na yata ni Marcos ng Republic of the Philippines na talagang may sarili na tayong bansa, no, na atin na talaga. Kasi kung hindi ginawa yon, ano tayo ng Amerika parang para sa mga star na yung kasama tayo kumbaga isa tayo sa mga anak ng Amerika, kumbaga kasama tayo doon. Kaya lang ginawa ni Marcos yata, parang binukod ang Pilipinas sa Amerika. Gusto niya may sarili tayong paninindigan sa ating bansa para kahit anong kilos natin, kahit anong gawin natin dito sa Pilipinas, ang demokrasya talagang nangingibabaw. Walang may umuutos sa ating mga Pilipino, kundi may sarili tayong paninindigan sa bansa natin, no? Kaya hanggang ngayon dapat sana isipin niyo mabuti mga Pilipino, no? Tayong mga mamamayang Pilipino sa ating bansa. Economically, the Philippines became tied to the US at the hip. Filipino sugar and tobacco entered the US duty-free. Good deal, right? Well, it made some people rich, but it also made the whole economy depend on American markets. This relationship would have long-lasting effects, even after independence. December 1941. World War II hits the Philippines. Japanese forces invade, promising to liberate Asia from Western imperialism. Their slogan, Asia for Asians. Sounds nice, but the reality was harsh. Filipinos faced forced labor, poverty, and constant threat of violence. But Filipinos didn't just roll over. Guerrilla groups popped up across the islands. The most famous, the Huks, short for Hukbong Bayan Laban sa Hapon. These resistance fighters kept hope alive and played a crucial role when the Allies came back to liberate the Philippines. No, hamakin mo kung gaano binigyan ng halaga ng mga Hapon, binigyan ng halaga ang mga Pilipino pala ang ating bansa, no, binigyan ng halaga talaga. Kasi kung hindi nila pinaglalaban at hindi talaga sila matatapang, tayo ay nahawakan na tayo ng mga Kastila talaga, no? Matitindi rin yung mga Kastila noon, no? Nananakit din sila. Ito mga Hapon, masobra pa ito, binabayonita yung mga bata, hinahagis, tapos tinutusok, no? At yung iba nga tinatapon sa apoy, no? Ayaw na nila sa mga Pilipino itong mga Hapon. Pagka ayaw mo sumunod, no? Firing squad ka, anuhin ka, patayin ka na, tusukin ka na lang pag ayaw kang sumunod sa mga Hapon. Pero buti na lang, magpapasalamat din tayo doon sa mga bayani natin talaga na nakikipaglaban sa mga Hapon, no? Hapon, mga Kastila, yung Chinese nandito rin nangangalakal lang ng Chinese, hindi pa sila masyadong mabagsik noon, no? Nakikipag-exchange pa tayo ng kalakal. Pero buti na lang tinulungan din tayo ng mga Amerikano nito pagdating ng mga Hapon. Kasi grabe talagang mga Hapon noon, mas matindi. Bagsik talaga sila. July 4th, 1946. Mark that date. It's when the Philippines finally became independent. The flag of the new republic rose over Luneta Park in Manila, ending centuries of colonial rule. But here's the catch. You can't just erase the colonial legacy overnight. The new nation faced huge challenges, from rebuilding bombed-out cities to tackling deep-rooted inequalities. But you know what? There was hope.
Filipinos had weathered centuries of colonial rule, adapting and preserving their culture through it all. Now they face the future as an independent nation, ready to write their own story. So there you have it, the story of the Philippines. It's a tale of resilience in the face of empire. Spanish friars, American teachers, Japanese occupiers, they all tried to remake the islands in their image. But through it all, Filipinos held on to their identity. Today, the Philippines stands as a testament to the spirit of its people. Changed by its past, sure, Bago tayo but mag-comment. now it's Eto na, no? Matatapos na yan. Dito tayo, mag-umpisa tayo rito, no? Para mapanood nyo ng husto, no? Ayan. I often wonder what the Philippines looked like before the Spanish arrived in 1565. Picture scattered islands, each with its own village ruled by a datu or chief. Now imagine Spanish galleons appearing on the horizon. In that moment, everything changed. Before 1565, you wouldn't find a unified Philippines on any map. Instead, you'd see a scattering of villages across the islands. Each had its own datu, a chief who ruled through charisma rather than divine right. These societies were flexible. Even slaves could work their way to freedom. Now, don't think these islands were isolated. Far from it. Chinese traders brought fine ceramics, while Arab merchants introduced Islam to the southern islands. But unlike much of Southeast Asia, the Philippines hadn't been shaped by Hinduism, Buddhism, or Confucianism. This unique position set the stage for what was to come. In 1565, Spanish galleons dropped anchor off Philippine shores. The conquest was quick in the lowlands, but the Spanish never quite managed to control the highlands or the Islamic south. Who were the real power brokers of this new regime? Catholic missionaries. These friars didn't just build churches. They learned local languages, ran schools, and became the gatekeepers of culture. They reshaped Philippine society in ways we can still see today. The Spanish introduced a labor system called Polo ay Servicio. If you were a man between 16 and 60, you'd be forced to work on colonial projects. Building ships, roads, churches, fortifications, you name it. It was a harsh system, but it also created new social structures and unlikely alliances. Fast forward to the 19th century. The islands opened up to global trade in the 1830s, triggering an agricultural boom. Who benefited? A new middle class, many of them mestizos, people with mixed Chinese and Filipino heritage. They embraced Catholicism and Spanish education, becoming the first to dream of a Filipino nation. As the 19th century rolled on, a new generation of educated Filipinos started asking questions. Leading the charge, Jose Rizal. His novels and essays exposed colonial abuses and called for reforms. Rizal's words lit a fire in the hearts of many Filipinos. But the Spanish weren't fans of criticism. Their response? Harsh repression. In 1896, all that tension exploded into revolution. Inspired by ideas of liberty and equality, Filipino revolutionaries took up arms. It's 1898. The Philippine Revolution is in full swing when a new player enters the game, the United States. During the Spanish-American War, Commodore George Dewey's fleet crushed Spanish forces in Manila Bay. The Americans called their occupation benevolent assimilation, promising to modernize and educate. But here's the thing, many Filipinos had other ideas. They'd fought hard to kick out the Spanish. Why would they want new colonial masters? This clash of expectations was about to turn violent. In 1899, the Philippine-American War erupted. Filipino forces, led by Emilio Aguinaldo, used guerrilla tactics against the better-equipped American military. It was a brutal conflict. Both sides committed atrocities. The Americans used controversial pacification methods, think concentration camps and torture. The human cost, staggering. Over 250,000 Filipinos died, many of them civilians. The war officially ended in 1902, but some kept fighting for years. With the war over, the US got to work reshaping Philippine society. They set up public schools with English as the main language. American teachers, nicknamed Thomasites, sailed over to run this new system. The goal? Create an Americanized elite who could eventually self-govern under US guidance, of course. Economically, the Philippines became tied to the US at the hip. Filipino sugar and tobacco entered the US duty-free. Good deal, right? Well, it made some people rich, but it also made the whole economy depend on American markets. This relationship would have long-lasting effects, even after independence. December 1941. World War II hits the Philippines. Japanese forces invade, promising to liberate Asia from Western imperialism. Their slogan, Asia for Asians. Sounds nice, but the reality was harsh. Filipinos faced forced labor, poverty, and constant threat of violence. But Filipinos didn't just roll over. Guerrilla groups popped up across the islands. The most famous, the Huks, short for Hukbong Bayan Laban sa Hapon. These resistance fighters kept hope alive and played a crucial role when the Allies came back to liberate the Philippines.
July 4th, 1946. Mark that date, it's when the Philippines finally became independent. The flag of the new republic rose over Luneta Park in Manila, ending centuries of colonial rule. But here's the catch. You can't just erase the colonial legacy overnight. The new nation faced huge challenges, from rebuilding bombed-out cities to tackling deep-rooted inequalities. But you know what? There was hope. Filipinos had weathered centuries of colonial rule, adapting and preserving their culture through it all. Now they face the future as an independent nation, ready to write their own story. So there you have it, the story of the Philippines. It's a tale of resilience in the face of empire. Spanish friars, American teachers, Japanese occupiers, they all tried to remake the islands in their image. But through it all, Filipinos held on to their identity. Today, the Philippines stands as a testament to the spirit of its people, changed by its past, sure, but now it's looking to a future of its own making. Ito na no, Las Islas, Pilipinas. Dati pala yung lahi nila Lapu-Lapu ay mga Islam, no? Mga Muslim talaga pala sila, no? Kaya pala tayo naging Katoliko, maraming mga Katoliko sa Pilipinas dahil din sa mga Kastila. Minsan magpapasalamat ka din sa mga iba, no, na kahit na napunta sila dito, na colonize sila sa bansa natin. Pero maganda naman ang kalalabasan, no? Kahit paano, meron tayong kaibang religion, katulad ng mga Katoliko. At nakita natin yung kaibahan ng mga Muslim, kapatid natin Muslim at saka mga Katoliko. Kasi yung pala dati ang mga religion sa Pilipinas na tumatayo ng mga Islam, sila Lapu-Lapu. At anuhan tayo ng mga Kastila, kaya yung iba sa atin nagpa-binyag bilang isang Kristiyano, kaya naging Kristiyano. Kaya malaking bagay din ang history sa Pilipinas para mabuksan din ang mga kaisipan natin. Ang laking tulong nito, huwag natin kakalimutan, ang history ng Pilipinas, grabe, sobrang mahalaga pala ito na tayong mga Pilipino ay talagang matatag, matapang, no? Para sa ating bansa. Talagang tumatay tayo. Sana hanggang ngayon, ipagmamalaki natin na tayong mga Pilipino ay nakipaglaban tayo sa ibang lahi, no? Para magkaroon ng demokrasya ang Pilipinas na may sarili tayong paninindigan, may sarili tayong panunungkulan, at hindi tayo pwedeng utos-utusan ng mga dayuhan. Yan po ang mga malaking bagay na ano natin sa ating sarili, na hindi tayo pwedeng utos-utusan dapat ng mga gawin tayong alipin, gawin tayong kunin ang ating dignidad bilang Pilipino, no? Tayo ay manindigan. Magtatrabaho tayo, oo, sa mga foreigners, pero yung dignidad natin bilang isang tao, bilang isang Pilipino, nandun pa rin, no? Sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya maraming salamat. Please po, kung tunay na Pilipino ka, please comment down below naman kayo, like and subscribe. Ang ganda ng history talaga pala ng Pilipinas. Ulitin natin to para naman tumatak sa ating mga kaisipan bilang mga Pilipino. Maraming salamat po. Ingat kayo lahat.